Si Miyuki ang presidente ng mag-aaral sa pinaka-prestihiyosong paaralan sa bansa dahil sa kanyang matinding katalinuhan. Siya ay lihim na umiibig sa maganda at matalinong pangalawang pangulo, si Kaguya, na nagmula rin sa isang napakayamang pamilya. Lagi silang magkasama ni Kaguya, kaya minsan sinabi ni Kaguya kay Miyuki na buong paaralan ay iniisip na sila ay magkasintahan. Ngunit mabilis na sinagot ni Miyuki na ang pag-ibig ay kalokohan. Sa totoo lang, parehong nagmamahalan si Kaguya at Miyuki, ngunit pareho nilang itinatago ito. Para sa kanila, ang pag-ibig ay parang isang digmaan. Ang unang magtatapat ay siyang matatalo. Ang tensyon sa pagitan nila ay sobrang lakas. Ang kanilang mga titig ay nag-aapoy sa init. Hanggang sa biglang dumating ang kaibigan nilang si Fuji, dala ang dalawang tiket para sa isang pelikulang romantiko. Tiningnan ni Miyuki ang kanyang schedule at napagtantong libre siya sa araw na iyon. Ngunit sinabi ni Fuji na ang mga taong nanonood ng pelikulang iyon ay nagiging magkasintahan magpakailanman. Dahil dito, pinagpawisan si Miyuki na parang penguin sa summer beach, habang si Kaguya ay nagtanong kung gusto niyang magtapat. Ngunit sumagot si Miyuki ng kontra-atake, sinabing hindi siya naniniwala sa mga ganong mito na nagbigay ng pagkakataong si Kaguya naman ang mawala ng sagot. Sinabi ni Kaguya na sasama siya sa sinehan pero gusto niya si Miyuki ang mag-imbita sa kanya sa sobrang romantic na paraan. Naramdaman ni Miyuki na parang sasabog ang kanyang puso, habang si Kaguya naman ay lihim na natatawa dahil gusto niyang si Miyuki ang magtapat. Biglang dumating si Yu at sinabing nagkukunwari lang si Kaguya, kaya nagpasalamat si Miyuki sa kanya. Pinagbantaan ni Kaguya si Yu gamit ang kutsilyo, kaya iniwan na lang ni Fuji ang mga tiket at tumakbo palayo. Dahil parehong hindi makapagtapat, nag-isip sila ng mga taktika para ang isa sa kanila ang mag-imbita. Nagmungkahi si Kaguya ng laro ng baraha kung saan ang mananalo ay pwedeng mag-utos ng kahit ano sa talunan. Agad na pumayag si Miyuki, iniisip na pwede niyang gawing tagapaglingkod si Kaguya. Ngunit tinawanan lang siya ni Kaguya at sinabing masyadong bastos ang kanyang inisip. Sa huli, nanalo si Miyuki at pinigay ang isang tiket kay Kaguya para hindi niya kailangang mag-imbita sa kanya. Kinagabihan, kumain si Kaguya sa bahay kasama ang mga tagapaglingkod na nagulat nang marinig na pupunta siya sa sinehan. Kinabukasan, pumunta si Miyuki sa sinehan habang si Kaguya ay naghihintay sa bahay. Sinusundan siya gamit ang mga espiya. Inayos niya ang timing upang magmukhang nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Pagdating sa sinehan, nagtagpo ang kanilang mga tingin na parang may kidlat sa pagitan nila. Pinawi ni Kaguya ang kanyang mga espiya upang magkaroon ng pribadong oras kasama si Miyuki. Gusto ni Kaguya na umupo si Miyuki sa tabi niya at hawakan ang kanyang kamay para magtapat ng nararamdaman. Ngunit natuklasan niyang hindi niya alam kung paano bumili ng tiket sa sinehan. Nabahala si Miyuki dahil gusto rin niyang umupo sa tabi ni Kaguya, kaya nagbigay siya ng mga senyas. Ngunit nang sa wakas ay nakuha na ni Kaguya kung paano bumili ng tiket, nagkamali siya at naupo ng malayo kay Miyuki. Kinabukasan, ang mahiyaing si Tanuma ay lumapit kay Miyuki upang humingi ng payo tungkol sa pag-ibig. Iniisip na dahil sikat siya, marami siyang alam dito. Ngunit lihim na kinabahan si Miyuki dahil sa totoo lang, wala siyang karanasan. Upang hindi mabisto ni Kaguya, sinabihan niya si Tanuma na ilagay ang babae sa isang sulok at magtapat ng nararamdaman. Napailing si Kaguya, iniisip na tiyak na magkakagulo iyon. Si Crack ay nagtanong kay Kaguya kung gusto niya maging nobya niya. Sa sobrang tuwa, sinabi niyang oo. Nagulat si Miyuki na gumana ang plano niya, habang si Kaguya naman ay iniisip na si Miyuki ay isang tunay na maestro ng pag-ibig, na karapat-dapat bigyan ng halik na magpapahimatay. Maya-maya, sinabi ni Fuji kay Miyuki na may inosenteng ngiti na si Kaguya ay kailangan ng lahat ng pagmamahal niya. Dahil dito, sobrang kinabahan si Miyuki at tumakbo palayo, iniwang malungkot ang puso ni Kaguya. Pagkatapos, nagkaroon ng lagnat si Kaguya at hindi makapunta sa pelikula. Sinabi ni Fuji kay Miyuki na kailangan niyang dalhin ang mga papeles kay Kaguya para pirmahan, ngunit ayaw pumunta ni Miyuki. Hanggang sa sinabi ni Fuji na si Kaguya ay nagiging sobrang lambing kapag may lagnat. Dahil dito, pumunta si Miyuki sa bahay ni Kaguya nang mas mabilis pa kaysa isang bata papunta sa tindahan ng candy. Pagdating niya, sinabi ng katulong na namatay ang ina ni Kaguya noong bata pa siya, at ngayon ay mag-isa siyang nakatira sa bahay na iyon. Pumasok si Miyuki sa silid ni Kaguya at nang makita siya ni Kaguya, nagsimula itong sumayaw na parang nasa disco.
Sinabi ng katulong na si Kaguya ay nahihilo dahil sa lagnat at hindi niya maaalala ang nangyari kapag natulog na siya. Tinanong ni Miyuki si Kaguya kung kasalanan niya ba ang pagkakasakit nito dahil tinanggihan niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang tanging sagot ni Kaguya ay gusto niya si Miyuki sa tabi niya. Sinabi pa niya na matulog silang magkasama. Sinubukan ni Miyuki na umalis, ngunit hinila siya ni Kaguya papunta sa kanyang puso. Habang tinitingnan ang walang hanggang kagandahan ni Kaguya, nagpasya si Miyuki na halikan siya. Ngunit biglang lumipas ang oras at nang sumunod na eksena, si Miyuki ay natutulog sa tabi ni Kaguya. Nagising si Kaguya, natakot at itinulak si Miyuki mula sa fama. Sinabi ni Miyuki na hindi niya siya ginalaw, ngunit gusto lang ni Kaguya na umalis siya sa harapan niya. Kinabukasan, parehong nagtanong ang dalawang umiibig sa kanilang mga kaibigan kung paano sila magpapakumbaba upang magkasundo. Ngunit nang magkita sila, iniwasan nila ang tinginan at naglakad ng magkalayo, kahit na ang kanilang mga puso ay nagtatalo. Sa kabila ng pag-iwas, sinabi ni Miyuki na ang tanging ginawa niya noong gabing iyon ay hinawakan ang labi ni Kaguya gamit ang daliri. At pagkatapos ay parang na-electrify siya at nakatulog. Dahil dito si Kaguya na labis na umiibig ay marahang hinalikan si Miyuki at tumakbo palayo. Pakiramdam ni Miyuki ay nasa langit siya, habang si Kaguya ay hinawakan ang kanyang labi. Iniisip ang halik na iyon magpakilanman. Sa kanyang imahinasyon, nakikita ni Miyuki ang sarili niyang nasa dalampasigan kasama si Kaguya. Hinahalikan siya na parang isang ista na naghahanap ng oxygen. Dumating ang tag-init. Habang ang lahat ay nagsasaya, ang dalawang umiibig ay naiinip at nanghihinayang sa kanilang pride na pumipigil sa kanila na magtapat. Isang araw, sinabi ng katulong ni Kaguya na nakita niya sa Twitch na si Miyuki ay libre sa araw na iyon. Dahil dito, pumunta si Kaguya sa opisina ni Miyuki upang hanapin siya. Ngunit nang makita niyang wala si Miyuki, naupo siya sa kanyang upuan, tinitingnan ang bakas ng kanyang anino at naglakad palayo ng malungkot. Samantala, tumakbo rin si Miyuki pabalik sa kanyang opisina upang makita si Kaguya. Ngunit nang dumating siya, wala na si Kaguya, kaya sumandal siya sa bintana, nag-iisip. Si Kaguya na nabigo ay umalis habang may lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, inimbitahan sila ni Fuji sa isang festival. Pareho silang masaya dahil sa wakas, magkikita sila. Nagbihis si Kaguya ng pinakamaganda niyang kasuotan, habang si Miyuki ay nagsuot ng formal, ngunit may kakaibang ayos sa buhok. Maaga dumating si Miyuki sa festival, kaya naghintay siya. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa rin dumarating si Kaguya. Hanggang sa dumating ang katulong ni Kaguya at sinabi na pinagbawalan siya ng kanyang ama na umalis bilang parusa sa kanyang pagpunta sa sinehan. Sumulat si Kaguya sa Twitter, sinasabing gusto lang niyang makasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita ito ni Miyuki, puno ng damdamin. Sa desperasyon, kinuha ni Kaguya ang isang lubid, iniangkla ito sa isang puno at gumawa ng zipline para makatakas, ngunit bigla siyang nahulog sa swimming pool. Umahon si Kaguya, basang-basa, at nagbigay ng pinakamalaking gulat sa isang kawawang taxi driver bago tumakbo muli. Desperado na maabot ang buhok na tila apoy na kanyang inaasam. Pagdating niya sa festival, tapos na ito at wala na si Miyuki. Lumuha si Kaguya ng dagat ng kalungkutan, hanggang sa biglang lumitaw si Miyuki. Parang isang anghel na nagpapagaling sa kanyang sugatang kaluluwa. Sinabi ni Miyuki na kilala niya si Kaguya ng lubos kaya alam niya ang lahat ng gagawin nito upang makatakas at makarating sa festival. Hinawakan ni Miyuki ang kamay ni Kaguya at dinala siya kasama ang kanilang mga kaibigan upang manood ng fireworks. Ngunit habang nasa daan, sumabog ang fireworks nang hindi nila naabutan ang pinakamagandang tanawin. Habang ang lahat ay masayang nanonood, si Kaguya naman ay nakatitig lamang sa mga mata ni Miyuki. Dahil ang tanging pagsabog na hinahangad ng kanyang kaluluwa ay ang pagmamahal nito. Ay napakaganda ng sandaling iyon. Ngunit kinabukasan, nagkita muli si Kaguya at Miyuki. Sa hiya, inilayo ni Kaguya ang kanyang mukha, kahit na gusto niyang titigan si Miyuki magpakailanman. Sinubukan nilang magbatian, ngunit parehong hindi nagtagumpay. Nang magsimulang magsalita si Kaguya kay Miyuki, bigla itong tumakbo palayo, puno ng pagmamahal na hindi may pahayag. Pagkatapos, habang abala si Miyuki at ang iba pang miyembro ng student council, biglang hinimatay si Kaguya at bumagsak sa lupa. Agad siyang tinulungan ni Miyuki at tumawag sila ng buong hukbo ng mga doktor upang gamutin siya. Pagdating sa ospital, naoperahan si Kaguya at lahat ng kanyang mga kaibigan ay sabik na naghintay.
Sa wakas, sinabi ng kanyang katulong na matagumpay ang operasyon. Ngunit nakita ni Miyuki ang isang tape mula sa doktor na nagsasabing ang sakit ni Kaguya ay dahil sa sobrang stress na nagdulot ng problema sa kanyang puso. Sinabi ng doktor na ang isa sa mga paraan para gumaling siya ay sa pamamagitan ng pagsasayaw. Sinisi ni Miyuki ang sarili niya. Iniisip na siya ang dahilan ng lahat dahil pinilit niya si Kaguya na magtrabaho ng husto. Kaya ilang araw pagkatapos gumaling si Kaguya, sinabi ni Miyuki sa kanya na ayaw na niyang maging vice president si Kaguya upang hindi siya ma-stress at tuluyang magkasakit. Ngunit hindi ito naintindihan ni Kaguya, kaya nagkaroon sila ng alitan at naging magkaribal. Pareho nilang inihain ang kanilang kandidatura para sa Student Council President, nagpapabango sa mga estudyante at gumagawa ng mga nakakatawang sayaw upang makuha ang kanilang boto. Si Fuji ay naging assistant ni Kaguya, ngunit bigla itong sinabihan ng katulong ni Kaguya na si Fuji ay isang espiya. Sinabi niyang nakita niya itong nakikipagpulong kay Miyuki at gumagawa ng mga tunog na parang isang kama sa gitna ng lindol. Nasaktan si Kaguya ng labis at sinabing hindi niya ito mapapatawad. Dumating ang araw ng huling talumpati. Inilabas ni Kaguya ang sikreto at sinabing si Fuji at Miyuki ay magkasintahan at nagkikita ng palihim. Hindi makapaniwala ang publiko, lalo na nang ipakita ni Kaguya ang mga larawan bilang ebidensya. Ngunit sinabi ni Miyuki na tumigil siya dahil hindi iyon totoo. Sinabi ni Fuji na tinuturuan lamang siya ni Miyuki kung paano sumayaw, ngunit hindi pa rin naniniwala si Kaguya. Nalaman natin na totoo ang sinabi ni Fuji. Dahil sa kubo na iyon, tinuruan ni Miyuki si Kaguya ng mga hakbang sasayaw na inirekomendang doktor upang maibsan ang stress. Kaya nagsimula si Miyuki na sumayaw, buong pusong ipinapakita ang kanyang damdamin. Napaluha si Kaguya, nagsisisi na hindi siya nagtiwala kay Miyuki, ang kanyang minamahal. Ipinaliwanag ni Kaguya na sa lahat ng mga taong ito, naglagay siya ng mga pagsubok kay Miyuki upang ipakita kung masama ang kanyang ugali. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinili ni Miyuki na gumawa ng tama na nagpapakita ng kanyang mabuting puso. Nagpasalamat si Kaguya kay Miyuki dahil isa siyang napakabuting tao. Sa sandaling iyon, inihayag ni Miyuki sa harap ng lahat na tumakbo siyang muli bilang Pangulo ng Student Council upang bawasan ang trabaho ni Kaguya at hindi masaktan ang kanyang puso sa stress. Ngunit sinabi ni Kaguya ang tunay na dahilan kung bakit siya nawalan ng malay noong araw na iyon. Sinabi niya na may sakit sa pag-ibig siya, at tuwing nararamdaman niya mawawalay siya kay Miyuki, ang kanyang puso ay nagiging mahina at nawawalan siya ng lakas. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Miyuki at sinabi niya kay Kaguya, "Mahal kita tulad ng paghinga ko." Sumigaw silang pareho ng "mahal kita" ng 80 beses upang ang bawat pantig ay tumagos sa kanilang puso at tumuspong sa liwanag ng tunay na pag-ibig. Ngunit bigla nilang napagtanto na nasa harap sila ng buong paaralan. Wala silang magawa, ngunit hindi rin iyon mahalaga dahil nagsimulang magpalakpakan ang mga estudyante. Masaya na sa wakas ay pinahayag nila ang kanilang pagmamahalan na may labis na damdamin. Pagkatapos nito, nalaman natin na muling nahalal si Miyuki bilang Pangulo ng Student Council. Sinabi niya kay Kaguya na manatili sa kanyang tabi bilang pangalawang Pangulo, ngunit higit sa lahat bilang araw na nagpapainit sa pinakapuso ng kanyang kaluluwa. Nagkatinginan silang dalawa ng puno ng pagmamahalan. At habang papalapit na ang kanilang mga labi upang maramdaman ang init ng isa't isa, biglang dumating si Fuji, tumatakbo at kinulo ang sandali. Sinubukan ni Kaguya at Miyuki na magpanggap, ngunit natuklasan ni Fuji ang kanilang namumulang mga mukha. Dahil dito, binigyan niya sila ng isang malakas na tulak upang sa wakas, maghalikan sila. Nangyari iyon, at tumalon sa tuwa ang kanilang mga puso. Sa wakas, napagtanto ni Kaguya at Miyuki na dati nilang inisip na ang pag-ibig ay isang digmaan. Ngunit unti-unti nilang natuklasan na ang tanging digmaan ay laban sa sariling damdamin. Sa katunayan, ang pag-ibig ay isang lugar ng kapayapaan, kung saan maaari mong ipahinga ang iyong puso at maramdaman na magiging maayos ang lahat. At sa tuwing alalahanin mo ang mga halik na ibibigay ng iyong kaluluwa, mararamdaman mong puno ka ng walang hanggang pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell notification para updated ka sa lahat ng videos na ina-upload ko. Maraming salamat sa iyong oras, at hanggang sa muli.